1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. 1 Thessalonians 5:16-18. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ron and Sister Leonie, Brother Gary and Sister Christy Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mihares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Janeline Katrina, Consap and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Boatis Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nimpa, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulaw and Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Familiar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabia and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Tugade, Sister Luisa Miralles, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadja, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Sister Melanie Ilagan and Family, Sister Susan Lopez, Atty. Carlos Borja Jr., Sister Aida de la Cruz, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z. Reynosa, Brother Reynaldo Moreno and Family, Baby Jean, Sister Jean, Baby Chin and Baby Jean Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vidayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo, mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel, at gayon din sa mga kapatiran sa Iglesia ng Pasong Tamo. At sa inyo na lahat na nakikibahagi sa gawain ito.
At ngayon pong gabi ay muli po tayong dadako sa ating panalangin. At bago po tayo manalangin ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang pangako ng Panginoon, ang kanyang mga salita na ating aangkinin. Ito po ay mababasa natin sa Hebreo chapter 10 sa verse 24. Ganito po ang sinasabi, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Kaya nga po ang ating paksa ngayon ay tapat ang nangako. Sa panahong ito ay marami pong tao ang nabigo na inaasahan nila ang bilihin ay bababa, ang bayarin ay ibababa, ngunit nabigo ang tao sapagkat pangako lamang po ng tao yon. Kaya nga po, nakakaranas pa rin tayo ngayon ng mga kahirapan sa buhay. Pero itong pangako ng Diyos ay maaasahan natin sapagkat ang katangian ng Panginoon, siya ay laging tapat sa kanyang pangako. Kaya nga po, ang sabi, ingatan nating matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Nang ibig sabihin, habang tayo ay dumadaan sa pagsubok at iba't ibang kahirapan sa buhay, lalo nating angkinin, lalo nating sikapin na ang kanyang mga pangakong ito ay panghawakan natin at pagtiwalaan natin upang huwag tayong mag-alinlangan. Sapagkat ang sabi rito, siya ay tapat sa kanyang mga pangako. At isa pa sa pangako ng Panginoon ay nais ko ibahagi sa inyo sa Filipos 4:19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ito po ang nakagagalak na pangako ng Panginoon. Siya ay nangako na pupunan ng ating Diyos ang bawat kailangan natin. Mga kapatid, alam ng Panginoon ang kailangan natin. Unay, kailangan natin ang biyayang espiritual upang makapamuhay tayo na may banal na takot. Kailangan natin sa ating buhay, yung ikabubuhay natin. At alam ng Panginoon sa maliliit na sweldo, kung tayo po ay mabubuhay sa pakiramdam, parang kulang na kulang. Pero doon sa mga kakulangan iyon, ito po ang pangako ng Panginoon at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Mga kapatid, ito po ay pangako ng Panginoon. Pupunan niya ang bawat kailangan natin. At alam ng Panginoon kailangan natin ang tayo po ay mayroong ikabubuhay sa araw-araw. At dahil nga po sa kahirapan ng buhay, yung mga kakulangan ng sweldo, kakulangan ng ating mga pambayad, magtiwala po tayo. Ito ay pangako ng Panginoon. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Ano ba ang kailangan natin? Siyempre, yung pang-araw-araw na ikabubuhay. Alam ng Panginoon at nakikita ng Panginoon kung tayo ay mamumuhay sa pakiramdam ay kulang na kulang talaga sa mahal ng bilihin, sa maraming bayarin. Pero doon sa kakulangan iyon, ang Diyos daw ang pupunan ng Diyos ang bawat kailangan natin. At unang-una, ang ipupuno sa atin ng Panginoon, yung pananampalataya. Alam ng Panginoon, kulang tayo sa pananampalataya. At itong pangako niyang pupunan na aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Kasi kapag ang ating pananampalataya ay dinagdagan ng Panginoon, hindi tayo mababalisa. Mabubuhay tayo na may kapayapaan. Mabubuhay tayo na may pag-asa sapagkat lahat ng kulang siya ang mapupuno. Bakit niya mapupunan ito? Ang sabi rito, ayon sa kanyang mga kayamanan at kaluwalhatian. Hindi ba ang lahat ng ating natatanaw sa mundong ito, langit at lupa, ay siya ang lumikha. At ang lahat ng nilikha ng Panginoon ay para sa ating mga tao. Kaya nga po, alam niya rin
na sa panahon ito ng kahirapan ay siya pa rin ang mapupuno kung magtitiwala tayo. Kaya nga mga kapatid, ang kinin natin ito, pagtiwalaan natin at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ni Diyos. Huwag lang tayo mababalisa. Huwag lang tayo mag-aalinlangan. Kaya nga sabi, bawat kailangan natin ay kanyang pupunan ayon sa mga kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Ang ating Diyos ay mayaman sa lahat ng bagay. Kaya nga po, lahat ng kulang, siya ang magpupuno. Pero itinuturo naman ng Panginoon sa atin. Pagtiwalaan natin itong mga pangakong ito, nananatili siyang tapat sa kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos na dahil tapat ang kanyang mga pangako. Ano man ang ating pangailangan, ang kinin natin ito pagtiwalaan, pupunan ng ating Diyos ang bawat kailangan. At tayo po ay magkaisa na tayo magtiwala sa kanyang mga pangako. Tayo ay magtiwala. Siya ay Diyos na matapat. Tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Para po tayo mabuhay na may kapayapaan. Para po tayo mabuhay na may kagalakan. Mamuhay tayo na laging may pag-asa. Muli kong uulitin ang ating paksa. Tapat ang Diyos. Tapat sa kanyang mga pangako. Maaasahan natin ka lahat ng pangailangan. Siya ay naglalaan. Siya ang tutulong. Siya ang pumapatnubay sabagat tayo'y ipinagmamalasakit ng ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming akong salamat sa inyo sa katotohanan ng inyong salita. Kayo po ay tapat sa lahat ng inyong mga pangako. Kaya nga po, sabi po ng mga salitang ito, mo kaming mag-alinlangan, kundi kami pumasa sa inyo na kayo na aming Diyos ay tapat sa mga pangako at kaya nga lahat ng aming pangailangan naglalaan kayo. Aming magkakapatid sa Iglesia ng Pier, Iglesia ng Pasuntamo. Ang aking pundalangin, Ama, dagdagan pa ninyo kami ng pananampalataya. Sa kahirapang ito ay tulungan sa inyo kami pangako tumingin, hindi sa problema ng mga balita. Sa inyo kami tumingin, sabagat kayo na aming Diyos ay laging tapat, laging nagmamalasakit, laging tutugon sa lahat ng mga pangailangan. Kaya nga Ama, ang pangailangan ng mga kapatiran sa Iglesia ng Pier, bawat ika'y abutin nyo, bawat isa'y tulungan ninyo, at bawat isa, kung may nangihina ay panapatin. At sa bawat pangailangan, itinulungan sila sabagat sila ay inyong mga anak na ipinagmamalasakit. Walaan niyo rin ang mga kapatiran sa Iglesia ng Pasuntamo. Meron po kami mga kapatid sa nilantahan na may mga karamdaman. Ama, tulungan niyo po na may kanilang dinggin at pagtuwalaan ang inyong mga salitang tapat kayo sa inyong pangako. Maaari kayong magdala ng pag-aabing at kalamitan sa kanila na maaari niyong punan ang bawat biyayang aming kailangan sabagat ang mga pangakong ito may kapangyarihan at kapag kayo magpakulat na. Kaya ang mga sa nagigibit at sa panin, kayo pa rin ang maglalagay sa kaluwagan. Sa may karamdaman, kayo pa rin ang magdadala ng pag-alingan. Sa lahat ng manhina, kayo pa rin ang magdadala. At umaasa nga po ako na kaming magkakapatid sa tanong ito. Kayo pa rin ang magbibigay sa amin ng isang espiritu panghawakan namin, pagtiwalaan namin ang mga salitang ito na kayo na aming Ama ay tapat sa inyong mga pangako. Ama, maraming akong salamat. Kapurihan at kalwalatian ay aking kong ibinabalik sa inyo. At ang lahat ng ito, Ama, ay aking hinihingi. Aking kong ibinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
sumapit ang Christmas. Subalit bakit di raw ma-feel sa Pilipinas? Puro hirap dinaranas sa tuwing ay minumanas. Ang presyo ng gas tumaas ng tumaas. Sa kabila ng problema at pagsubok, manalig lamang tayo sa Diyos. Pagkat pag-asa ang dulot ng Pasko. Sa'yo at sa akin, sa buong mundo, magtiwala lamang kay Kristo. Pagkat sa Kanya ayos lang ang Pasko. Malapit na namang sumapit ang Christmas. Subalit bakit di raw ma-feel sa Pilipinas? Ano ba makakayanan ang presyo ng mansanas? Wala nang ang kastanyas, di pa mabili ang upa. Sa kabila ng problema at pagsubok, manalig lamang tayo sa Diyos. Pagkat pag-asa ang dulot ng Pasko. Sa'yo at sa akin, sa buong mundo, magtiwala lamang kay Kristo. Pagkat sa Kanya ayos lang ang Pasko. Pagkat pag-asa ang dulot ng Pasko. Sa'yo at sa akin, at sa buong mundo, magtiwala lamang kay Kristo. Pagkat sa Kanya ayos lang ang Pasko. ayos lang ang Pasko. Ayos lang ang Pasko.